Ngayon na kinder na nga itong si Pinky. Madalas talaga si Pinggoy ang naghahatid sundo sa kanya. Pero dahil nag-request nga itong si Pinky na, "Mommy, can you bring me to school?" So ayan, for the sama nga kami ni Koa. Nung dumating na rin yung teacher ni Pinky, ayan at naiwan na namin siya sa school niya. At tumiretso nga kami dito sa may SB, sa may Robinson's Galleria South. Wala pa kasi kaming breakfast. At saka ang tagal na rin namin na hindi nakakapag-date ni Pinggoy. So date na rin namin to kasama si Koa. And nakakatuwa palang tumambay sa mga coffee shop ng sobrang aga. Kasi parang solong-solo nyo siya. Mga 1 hour bago mag-uwian sa school si Pink, umalis na rin kami dahil pupunta pa kami ng Pasita Palengke. Bibili lang si Pinggoy ng ilang pwede niyang maluto sa mga susunod na Alam mo, ilang araw ko nang nire-request kay Pinggoy. Lutuan niya kami ng tilapia na prito at saka adobong kangkong. You like it? I-mix it mo na. Alam mo, kaya rin namin naisip na kumain sa SB kanina for breakfast. Kasi itong si Pinky, namimiss niya yung pesto pasta ng SB. And wala naman sa kanya kung anong brand yan. Basta gusto niya lang yung pagkain. So once in a while talaga, pinagbibigyan namin sila ng mga cravings nilang pagkain. So habang busy si Pinky sa kusina para ayusin yung mga pinamalengke, dito naman ako sa kwarto. Pinag-aalis ko nga yung mga nakapatong dito sa ibabaw ng drawer niya. May bilog na salamin kasi akong nilagay dito. Hindi talaga siya salamin, parang acrylic na sticker, mirror sticker yata ang tawag dyan. So gusto ko clear siya para after shower dito ako mag-aayos ng sarili. Tapos may nagtanong pala, ano daw tong nakapatong sa ibabaw ng drawer? Folding table. So dyan ko na lang inilagay para rin maiwasang lumundo yung ibabaw ng mega box drawer. Kasi pag pinatungan mo yan na mabigat ng walang kahoy sa top niyan, nako, talagang mahihirapan kang isara yung first layer ng drawer. Kung meron man akong iiwan na ipapatong dito, eto nga yung candle warmer love. It's sobrang ganda niya! Grabe. Alam mo, matagal ka na rin namang nakikita to. Gusto ko siya. Medyo pricey nga lang. Pero eto na nga at meron na tayo. Tapos yung color black ang pinili ko. Pero merong white, may gold yan. Then sa bottom, pinili ko lang yung color na oak para halos kakulay lang nung base na pagpapatungan. And then ganito yung itsura nung saksakan niya. So, bale, may kasama na tong dalawang bumbilya. Tapos, umiinit kasi siya. Like, candle warmer talaga ito. So, pwede itong magamit sa mga scented candles, mga wax, kung nagwa-wax kayo ng mga buhok-buhok. Or, nakita ko, merong gumamit ng ganito para i-melt yung chocolate niya. Hindi ko pa naman na-try, pero dahil meron na akong existing dito na candle. Galing to dati sa PR package ng Edamame. Ang bango niyan. Amoy na amoy orange. Sa loob ng bahay talaga. Ang ganda ng scented candle na yan. So anyway, eto nga at si Pinggoy, magluluto na siya ng request nating pritong tilapia. Nakatulog pala ako ng ilang oras din. Tapos pagka-check ko nga dito, ayan, melt na nga yung kandila. Pero ang maganda dyan, dahil hindi mo na nga kailangan sindihan yung kandila, matutunaw lang siya. And then kapag hindi mo na nga ginamit yung candle warmer, babalik lang siya sa original form niya. O diba, ang tipid. Hulaga! Ito ang gusto ko matutunan pa rin, ganito. Halika. Ito, Ito Hindi mo Di ba ginaganon yan? Pagka na inedit mo siya ito, inedit mo siyang ganon. Tol, may pa na naman akong bago. Ayan. I-demo ko na naman sa iyo to, ha. Papa is back, balakubak. Alam mo ba, ang una kong nabasang message pagkagising ko nga is etong si Papa, may tinatanong siya about pag-i-edit ng video. Nahirapan kasi akong i-explain, magta-type. So sabi ko, Pa, pumunta ka na nga lang dito para maturo ko nga sa'yo. Click mo nga nung, pagka-click mo nito, ito agad makikita mo kung may commission ka. Saan nakalagay ang commission sana? Ayan estimated commission. Alam mo, maganda kay Papa kasi nakikita ko talaga na porsigido siyang matutunan lahat. Kahit alam mo namang sobrang wala siyang idea sa mga ganitong bagay sa pag-a-affiliate. Pero gusto niyang matutunan. Sa totoo lang, ang pinaka-challenging lang dito dahil nga hindi ganun kateki si Papa. So, kailangan talaga isa-isahin mo sa kanya, explain mo in a way na maiintindihan niya. Ang mahirap lang doon, maya-maya lang, nakakalimutan niya yung mga itinuturo ko. Pero okay lang yan dahil syempre nangangapa pa lang naman siya. For sure, kapag nasanay siya ng nasanay, magiging easy na lang sa kanya yung mga ganyang pag-e-edit. Meron na rin pala ako ditong bagong drawstring pants. Pwede siyang pambahay, pantulog. Alam mo, gustong gusto ko talaga to. Kaso dahil ang bigat ko na nga, akala ko kasya siya sa akin. Although nasusuot ko naman siya. Pero
feeling ko kapag uupo ako, bumuka mapupunit siya. So, eto, if ever na bet nyo, kasi napaka-affordable lang din ito. Maglalagay ako ng link sa comment section at nasa showcase ko rin yan. Pero perfect ito sa mga small to semi-large na body frame and marami pang colors na available na ganyan. And sakto din, dahil bet nga rin ito na yung Ate Ken. Sabi ko, sige Ate Ken, sa'yo na nga pareho ito. Gagawin ko lang muna ng video. But anyway, speaking of Ate Ken, alam mo ba, yung pinang-down namin dito sa apartment namin ngayon, galing kay Ate Ken yun, in small way, na sobrang natuwa ako kasi na fully paid ko na si Ate Ken. Kasi almost 2 years ko dapat yung babayaran sa kanya, installment. Maliit na bagay man sa iba, pero malaking bagay kasi sa akin yun. Nasa 30K kasi yun. Inunti-unti ko talaga siya mabayaran. And finally, wala pang 2 years na fully paid na natin. Thank you, Lord! Alam nyo naman na gusto ko talaga maging debt-free na, di ba? That's the fun fair. Warranty yung mga hindi na. Yeah. Wow, ang galing naman ng fun fair ng Ate Chochot ko. What's this, a cat? Katulad That's niya. Winda. That's Micah. Oh, galing. That's Oh. and me. Nakakatuwa talaga tong si Pinky. Ang galing-galing na niya mag-drawing. So, eto nga pala ulit. At for the tutorial ulit tayo dito kay Papa. So, ayun na nga. No? Feeling ko talaga, naniniwala na ako dun sa kasabihan na kapag bumukod ka daw, yung first 3 to 4 years mo talaga ay doon ka talaga medyo financially mahihirapan dahil sa dami nga ng mga adjustments, na mga kailangang bayaran. And malaking bagay din talaga na nag-decide ako na bumukod nga kami kasi talagang marami akong natutunan along the way na yung mga bagay na dati natatakot ako kasi ayokong umalis sa mga comfort zone ko, ganyan. Lagi kong iniisip noon, kakayanin ba namin? Stay at home mommy ako, ganyan, hindi ako nag-work sa office. Basta talaga pinaniniwalaan mo yung sarili mo, sabayan mo ng dasal, sipagan mo, rumakit ka ng rumakit for sure at meron kayong mapapala dyan. Naalala ko kasi nung hindi pa nga kami nakakabukod, parang ang hirap magkaroon ng courage na umalis kasi pangunahan ka talaga ng takot. Pero malaking bagay din pala na kailangan lakasan mo din yung loob mo, mag-take ka ng risk. Anyway, eto nga, at first time kong ipapasubo kay Papa itong juicer namin from Kawu. At dahil meron kaming watermelon dito, eto yung binili pa namin nung kailan na medyo madilaw na nga yun sa may gilid niya. Okay pa naman siya, pero hindi siya masarap kainin. Kaya naman naisipan kong gawin na nga ng juice. Itong si Papa, parang ako na rin, gising sa gabi, tapos sa araw, tulog na tulog. So sakto nga, at meron ako nakakausap dito dahil sa gabi nga gising yung diwa ko at saka at least natuturuan ko siya na maayos. So si Pinggoy tulog na niyan, yung mga bata tulog na, pero siguro naririnig yung boses namin at saka ang aga kasi nakatulog ng mga bagets niyan. Nagising maya-maya, may nagtatanong paano daw ito linisin, itong Kawu na juicer. Tatanggalin mo lang yung upper parts niyan kasi yun po ay washable. Then yung base niya, hindi naman yan nadudumihan. So pwedeng punasan mo lang yun. Tapos sa paglilinis naman ng mismong attachments ng juicer, kailangan mo lang siyang kuskusin ng sponge, pero doon sa mga singit-singit, gamitan nyo lang talaga ng straw brush. Nakakatuwa nga tong si Papa. Meron siya ka-video call na friend niya. So ayan, at finiflex niya nga na ginagawan daw siya ng anak niya ng fresh juice at saka salad. And alam mo, maganda talagang desisyon na lumipat nga si Papa dito malapit sa amin. Kasi noon, pag nagme-message yan, laging ang lungkot-lungkot niya kapag ka-video call. Parang laging umiiyak. Pero ngayon, lagi siyang masaya, lagi siyang happy. Lalo na nung nag-start nga siyang aralin yung pag-affiliate. At least meron siyang pinagkakaabalahan, meron siyang nilulook forward. Kahit na sabihin wala pa naman siyang commission at all na natatanggap sa mga pinag-affiliate niyang product. Tapos 2 weeks na siyang nagre-request ng mga free product sample. Doon sa 2 weeks na yun, wala pa rin nag-a-approve sa kanya. Pero okay lang kasi sabi ko nga, pa, ang dami mo ng gamit dyan na pwede mong gawa ng content. Hindi mo naman kailangang bumili pa dahil ang dami ko na rin namang mga gamit dito. Lahat yan pa pwede mong gawa ng video. Why? Ay, don't put that. So, eto na nga yung salad. Ipapatikim ko siya kay Papa dahil never pa niyang natikman yan. And in fairness, nagustuhan niya. Sabi ko na nga ba, magugustuhan niya to. So, yung mga bata nga pala, pinipilit ko talagang pakainin ng ganitong salad. Ayaw talaga. Pero napilit ko naman silang painumin ng watermelon juice. So, pwede na. Yun din talaga yung isa sa dahilan. Kaya nga nag-request ako ng juicer na yan ng Kawu. Actually, matagal na ako nagre-request ng juicer. Di lang ako na-approve. Kaya sobrang pasalamat ko nga na-approve ako ng ganyan from Kawu.
kasi napakinabangan talaga namin siya ng husto. So dahil sobrang nagustuhan nga ni Papa yung salad, inubos na namin lahat ng lettuce dito at ubos na rin yung QP namin. Naalala nyo last time, meron akong natanggap na ang brand niya ay Jeep na earphone. So binigay ko na kay Papa and sobrang tuwang-tuwa talaga siya. Gamit na gamit niya everyday. Tapos habang sumasayaw nga si Papa dito, naalala ko yung father niya, which is lolo ko. Kasi kapag masaya yun, bigla na lang yun sumasayaw na katulad ng sayaw ni Papa ngayon. Tapos bigla na lang ako babatukan dito sa ulo ko. Pero hindi siya batok na inis, batok ng lambing. Naalala ko tuloy bigla yung lolo ko. Alam mo dati, high school pa lang ako, 'di ba? Uso yung relax. Wala pang reband. Mahilig siyang mag-alaga ng manok. Tapos pinangsasabong niya yun. Tapos kapag nananalo siya sa sabong, kahit papaano inaabutan niya ako. So mga around high school ako na naalala ko. Gusto ko talaga magpa-straight ng buhok. Hindi pa naman uso yung reband nun, pero meron ng tinatawag na relax. So ayun, naalala ko nung nanalo siya one time, inabutan niya ako ng 300 pesos. Pinang-relax ko talaga agad. Grabe, tuwang-tuwa ako. Kasi for the very first time, ang ganda ng buhok ko pagpasok sa school. Nakalugay ako. Feel na feel ko talaga. Tapos nakakaluka. Nung binanlawan ko, hala, kumulot ulit yung buhok ko. Alam mo yun, naiiyak nga ako. Kasi parang feel na feel ko na yung buhok ko. Hindi man lang tumagal kahit isang buwan. Tapos yung lolo kong yun, may pagka-stricto kasi yun. At saka manermon siya. Kapag meron kang ginawa na hindi niya talaga nagustuhan, sermonan ka lang, hindi isang buong araw lang ha. Kasi kahit matulog ka na kinabukasan pagising mo, may continuation ang sermon. Kahit ilang araw pa yan, talagang tuloy-tuloy. Kaya rin sigurong lumaki kami na as much as possible ayaw naming sumuway sa mga nakakatanda. Kasi ayaw nga naming masermon na ng ilang araw. Anyway, mabalik nga tayo. Eto, at for the continue na nga tayo ng tutorial kay Papa sa pag-affiliate. Siguro mga 1 oras kami dito sa lamesang ito at tinuturuan ko nga siya ng bonggam-bongga. And then, maya-maya lang sabi ko, pa, labas nga tayo, bili tayo ng pandesal talaga yung bibiliin namin. So, pagkatapos nga mag-withdraw, nagutom naman kami ni Papa. Nilakad lang namin from bahay papunta dito sa may labasan para makapag-withdraw. Tapos, ayan nga, naisipan namin kumain. Nakakaloka. Kakakain lang namin kanina ng salad. Nagkape pa kami. Tapos ngayon, tigda 2 cup ng rice naman kami dito at manok. Diba nga itong si Papa, lagi niyang tinatanong kung tumaba na daw siya. Kasi feeling niya daw kahit paano nagkalaman na siya. Pero ang gusto niya kasi, mabalik yung dati niyang katawan. Like last year, mataba talaga siya. Malaman talaga siya compared ngayon. Pero dahil nga sa napagdaanan niya, talaga napabayaan niya yung sarili niya. Bumagsak yung katawan niya. And mag-iisang taon na pala, simula nang pumanaw si Tita Rose. Mga ilang linggo na lang. 1 year death anniversary na niya. So anyway, bago nga pala kami umuwi, dumaan pala kami ni Papa sa may gulayan. Bumili ako ng mga itlog, lettuce, mga prutas, pati pandesal. Tapos balak talaga ni Papa, dito siya magkakape. Kaso siguro napagod kakalakad, tapos inantok. Sabi niya, Ning, pahingi na lang ako ng 4 na pandesal lang. Tapos doon na lang daw siya magkakape sa bahay niya. So ayan nga, ihahatid ko na nga lang siya dito sa may labasan. Dahil uuwi na nga daw siya. Inabot na kami na madaling araw. Anyway, gusto ko lang din magpasalamat sa inyo guys, especially doon sa mga nag-follow doon sa Black Up na account ni Papa dahil affiliate nga siya sa Black Up. So, nakakatuwa na ang daming sumusuporta rin sa kanya. Maraming nai-inspire din daw sa kagustuhan ni Papang mag-affiliate. So, maraming salamat po talaga. And wala talaga sa edad yung pagiging affiliate, 'di ba? Nasa sayo na talaga 'yan kung susubukan mo ba siya at kung lalakasan mo ang loob mo at kakapalan mo yung mukha mo dahil bawal talaga yung mahihiyain sa mga affiliate. Pagkaalis nga ni Papa, eto at magsasalang ulit ako ng mga labahin dito sa washing machine. And currently, ang gamit kong laundry detergent ay Harmony. Pero naghahalo pa rin ako ng Fabcon kasi maulan. So, iniisip ko, baka mag-amoy kulob pa rin. Pero kung maaraw siguro, I think okay lang naman yung Harmony lang kasi mabango nga. Hindi pa pala talaga ako tapos maglinis doon nga sa may laundry area, sa may storage area namin kasi ang dami pang ang labahin. So, ang goal talaga ay ubusin muna yung mga labahin doon, ubusin ang mga tupiin dahil pinagtanong, hindi ko po kayo nakitang nagtupi ng mga pinaglalabhan nyo. Hindi ko pa po kasi natutupi kaya hindi nyo pa nakikita. Andyan pa rin siya, nakakaloka. Itong mga prutas lang muna yung hinugasan ko. Bumili ako ng 2 balot ng lettuce kasi ang sabi ng tindero dun sa gulayan, mura daw siya. So yung 2 balot ng lettuce nasa around 60 pesos lang. Bumili rin kami sa gulayan ng 1 box ng hopya na ube. Tapos doon naman sa Mulawi na bakery, bumili ako ng 50 pesos na pandesal at saka maliit na bote ng peanut butter. Ayan lang muna for today's video. Follow for more!